JP, anong update yan? At Joseph, as of 1:30 a.m. ay 90% na nga ang successful transmission dito sa Caloocan City Board of Canvassers. Sa pagka-mayor, nangunguna pa rin Joseph sa kanilang partial official tally, si Oscar Malapitan na may 224,631 votes. Sinusundan siya ni RJ Echeverri na may 155,355 votes. Dumako naman tayo sa pagka-congressman sa 1st District. Ang nakatatandang si Echeverri na si Enrico Echeverri ay merong nangunguna sa 122,803 votes. Sinusundan naman siya ng nakababatang Malapitan na si Dale Malapitan na may 111,303 votes. Sa pagka-congressman naman sa 2nd District ng Caloocan, nangunguna si Edgar Erice na may 58,058 votes. Sinusundan siya ni Mitzi Cahayon na may 50,372 votes at ni Luis Asisio na may 26,710 votes. At para sa pagka-vice mayor, nangunguna si Macario Asisio III na may 111,738 votes at Luis Varela na may 103,932 votes. At sa puntong ito at makausapin po natin ng tumatayong chairman ng City Board of Canvassers ng Caloocan na si Attorney Patrick Enay. Attorney, magandang umaga po. Kamusta naman po kayo dito ngayon at inabot medyo malataas at mabilis naman po yung transmission, no? Pero anong oras po ba expected na mag-proclaim kayo ng mga nanalo, at least for the local positions? Kasi yung remaining 10%, less than 10%, medyo mabagal na yung transmission. Yung report namin dun sa baba, talagang hindi na nagtatransmit yung mga PCOS machines. So the board, yung nag-uusap na kami na i-lower yung threshold, mag-recess muna para mag-convene na lang early morning mamaya. Mga 8 or 9 siguro. Okay. So, magbe-break na ho tayo anytime? Anytime. Baka mag-recess tayo kasi nagre-request na kami na i-lower yung threshold para makapag-proclaim na kami sa yung mga malalaki na yung lamang. Last na lang po, in general, kamusta naman sa pangkabuuan yung naging botohan dito sa Caloocan? Peaceful naman po? Generally, peaceful naman eh. Yung mga konting issues lang na maliliit. Pero tingin ko naman walang rally ngayon, walang mga reklamo kasi as far as we are concerned, mukhang yung votes naman ng mga Caloocan, tiga-Caloocan, nabilang at saka satisfied naman sila dun sa results natin. Maraming salamat, Attorney Enay. At yun muna ang latest mula sa Caloocan. Ako si JP Soriano para sa eleksyon 2013. Mabuti maluwag sa inyo dyan, no? Nakikita nyo yung canvassing, pero sa ibang lugar ay parang hindi. Pwede ba nating matanong si Attorney, no? Yung ating nakausap kanina? As a general rule, sir, ano po ba yung ipinapatupad nyo as far as who can observe yung canvassing na ginagawa ng board? Actually, yung canvassing should be open to the public. Nag-issue naman kami ng mga identification documents. Especially sa media, talagang in-open namin yung aming canvassing para transparent, nakikita ng tiga-Caloocan kung ano yung actual na nangyayari sa canvassing namin. Pero Joseph, mas stress ko lang no na dito sa canvassing ng COMELEC ay bukod sa ID ng COMELEC ID na in-issue sa atin, meron din nag-i-issue rin sila ng ibang ID, specific ID para dito sa maka-attend ka, makapag-cover ka ng canvassing na in-issue ng katulad nito. At kung wala ka nito, talagang hindi ka makakapasok dito kahit ikaw pa membro ng media. So very strict sila doon. Observe din natin, attorney, maraming police. Ano bang doon? Meron bang reports na intel reports tayo dito? Hindi, para lang ma-maintain yung security tsaka peace and order dito sa canvassing namin. Talagang lahat ng papasok as much as possible nag-secure muna ng identification document at tsaka dapat siguradong talagang walang masamang intention dito sa canvassing kasi based on our history medyo nagkaroon ng maraming issues pagdating ng canvassing. Work naman siya, Joseph, so far at peaceful naman at organized dito. Alright, maraming salamat, JP Soriano.